If you're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker and you cannot bend the law. Di mo pwedeng baluktutin ang batas na ginawa mo. Kung feeling mo, Ramon, na ikay pogi, nothing will take that away from mo. Hands down, pogi ka sa mga chicks mo. Kung may natitira pa. Ngayon, umayos ka, Ramon. Inumpisahan mo, Ramon, tatapusin ko yan. Now, nga buti pa, tumigil ka na. Pagbati po ng isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat, mga idol at mga kababayan. Medyo napapahanga lang ako dito po kay Sir Bintol po. Na yung kanyang pananaw, kahit kapatid niya, kahit kamag-anak pa niya yan, kapag kamali ay hindi po niya tinotolerate. Talagang binabanatan niya at itinutuwid kapag nagkakamali yung kanyang kapatid. Katulad po ng sinabi ni Sir Erwin Tulfo, ni Senator Erwin Tulfo, doon po sa Senate Blue Ribbon, na talagang nag-viral yung kanyang pahayag na pwede daw ho i-bend yung batas, mga babayan. So, yung pahayag po ni Bintol po patungkol po doon sa sinabi ng kanyang kapatid na si Senator Erwin Tulfo na hindi mo pwedeng baluktutin yung batas. So, napakatapang po talagang binira nitong si Bintol po, itong si Senator Erwin Tulfo sa sinabi niya na pwede hong i-bend ang law. So, may banat din po siya doon sa isa niyang kapatid na tinawag siyang tutubi, na ito nga po ay si Mr. Montulfo. So, mabuti pa, ipanuurin po natin itong mga banat ni Bintolfo doon sa kanyang Tulfo Brothers. So, panuurin po ninyo, mga idol at mga babayan. Meron ba tayong nilaktawan? Meron, di ba? Kasi baka malaglag yung mga tutuli natin sa tayo. Seriously speaking, if you're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker and you cannot bend the law. Di mo pwedeng baluktutin ang batas na ginawa mo. Ang batas sinusunod, pinatutupad. The law applies to all or none at all. Yan ang message ko para doon sa nagtatanong sa akin. Ako kasi, yun lang naman nakita ko pag magkaibang pananaw na ngayon ay pinuputakte sa social media yung isang Tulfo na senador. Hindi ko na pinakita kasi medyo sensitive pong tenga ko. Sensitive na nga mata ko. Tinawag na ako sa kapatid kong gurang na tutube. Sinong nagtawag sa akin ng tutube? Ay nako, Mario Josep. Lahat tayo nagkakamali. Kung minsan, hindi mo naman sinasadya ang pagkakamali. Tulad nung pagkakamali ni Senator Marcoleta na ako'y napagkamalian. Chip, wala pa naman akong kulubot sa mukha. Napagkamalian ako. Doon sa gurang na Tulfo. Batang Tulfo po ako Layo po, milya pong layo namin. Hindi naman po ako kulubot. Hindi ka pareho ng isa. Di ba? Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. Say what? So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Ako ang hari ng sablay. Lahat naman tayo nagkakamali, sumasablay paminsan-minsan. Huwag lang yung madalas na sablay. Huwag ka lang maging hari ng sablay. Nabanggit ni Senator Marcoleta 2 beses, Ben Tulfo, pero kinorek niya sa bandang dulo. And I accept the apology.
Hindi po sinasadya. Na-interchange lang. Alam niyo ba? Ito naman, enter Ramon. Nagsulat po sa kanyang, wala naman nagbabasa ata na kanyang social media page. Ayan. Ako po, tutuwirin ko lahat ng bagay na dapat kong tuwirin kung matutuwid ko. Pero present ako po sa inyo. May kasabihan, mas matimbang ang dugo kaysa sa tubig. O sa salitang Ingles, blood is thicker than water. Ang kasabihang yan, madalas at minsan mali ang paggamit. Ang kasabihan, blood is thicker than water, ay aplikable lamang kung ikaw ay namumuhay at kumikilos ng tama. Wala kang nasasaktan. Wala kang nasasagasaan na sinaman na hindi mo sinasadya. At marunong ka naman magpaumanhin kung ikay nagkakamali. Ibig sabihin, matino yung pag-iisip. Tama yung mga pinagagawa. Alam yung mga salitang, alam yung terminolohiyang pag-unawa sa kapwa, malawak na pag-unawa at marunong mag-unawa, pag-iintindi. Yun ang iyong pag-iisip dapat ng isang taong matino. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Wala pong perpekto sa mundo. Kita mo, nabanggit ako 2 beses ni Senator Marcoleta. At yung pagbanggit niya, nagkamali siya doon. Nag-sorry naman. May nainggit ata na pangalan ay Ramon. Sana siya kanya yon. Napunta sa akin. Sinalo ko na. Paano kung isang miyembro ng inyong pamilya o utol at medyo may edad pa, tanda pa sa'yo, asiwa yung mga pinagagawa. Wala sa tama. Wala sa hulog. At ang masahol, nananadya at alam ang kanyang ginagawa. Ginagawa niya para makatawag ng pansin, mambuisit, manginis doon sa mga taong kanyang iniinis. Meron akong ganyan sa taong pag ako kinante, pero may mga oras mo lang gagamitin yan. Huwag yung lagi-lagi. Ang ibig kong sabihin, ang ibig natin sabihin na natin, miyembro ng pamilya mo yan, ate mo man yan, o kuya mo man yan. Na pareho medyo asiwa. Wala na sa tama. Sino ang tatayo? Sino ang maglalagay sa kanya sa tama? Sino ang magsasabi sa kanya? Sino magtuturo sa kanya? Nakakatanda nga eh. Di ako, sino? Yung tinawag niyang tutubi, si Ben Tulfo, ako'y magmemensahe, nahihiya na po kami, kahit yung 2 senador. O minsan, nahihirapan sila dahil kapwa senador, binabanatan niya. Hindi na sa trabaho, personal na. Gusto niya maging relevant. Para maging relevant, destructive na, paninira na, attack dito. That is destruction on the road to perdition. Kaya ako naninindigan. Isa sa ayos ko ang tama. Hindi ako magkukonsente. Makinig ka, Ramon. Nakakasakit ka na, hindi sa amin. Nahihiya yung ibang mga utol mo sa Senado. Nahihiya yung iba kasi kuminsan, yung dinadala mong apelyido, sama-sama dahil doon sa pinagagawa mo. Paalala ko sa'yo. Sino ang umakay sa'yo, ilapit, kaladkarin ka, bitbitin ka sa isang organisasyon na sinaktan mo, pinaglaruan mo, ininsulto mo noon sa kolum mo sa Inquirer para kumbinsihin ka na humingi ka ng tawa dahil mali ang ginawa mo. Noon yun. Nakalimutan mo na ba? Sino nagsalba sa'yo? Yung organisasyon na wala namang ginawa sa'yo, hindi ka naman kaanib. Hindi mo naman naiintindihan kung paano ang kalang struktura bilang organisasyon o simbahan, iba yung kalang prinsipyo, doktrina na ginagalang ng mga miyembro. Pero, binabalahura mo ng panahong yon. Binabalik ko lang.
the past does not equal the present, and I will give you space and time to straighten up or get shipped out. Ginigising kita. Pinupukaw kita. Yung kapatid na tinawag mong, kapatid mo, utol mo, tinawag mong tutubi. Wala namang masama kung mukha akong tutubi. Okay lang naman sa akin. Baka nakalimutan mo. Buti nga, pinatawad ka ng organisasyon na yun eh. Buti nga, kasi hanggang ngayon siguro, baka naghihimas ka pa ng matatabang malilimig na rehas sa loob ng selda. Paano mo malulusutan noon yun? Mula Apari hanggang Hulo, katakot-takot na. Somon ang ginawa si Sandamakmak. Ngayon, bilang kapatid mo that time, nakikita ko naman ang konsumido ka sa nangyari sa'yo. So, naawa ako, bilang isang kapatid, nakababata mo, nasabi ko sa'yo, sige, tatayo ako para tuwirin natin to. Umamin ka lang ng pagkakamali. Humingi ka ng sorry, kasi lahat naman tayo nagkakamali. Una, matigas ang ulo mo eh. Kinumbinsi kita. Hindi, ikaw nagkasala eh. Ba't ako hingi ng sorry? Tamang ginawa ko. Tandaan mo to? Hindi. Pag mali ka, sasabihin ko sa'yo, kahit nakababatang kapatid mo ako, itutuwid kita. Kung feeling mo, Ramon, na ikay pogi, nothing will take that away from mo. Hands down, pogi ka sa mga chicks mo. Kung may natitira pa. Kung may natira pa, hati kayo ni James S. Raul. Sino yan? Mga cameraman ko. Baka kasi mainggit sa'yo eh. Ngayon, umayos ka, Ramon. Inumpisahan mo, Ramon, tatapusin ko yan. Now, nga buti pa, tumigil ka na.